song that we sang, ang pinakakahuli-hulihan, Jesus, Thank You, ay lapat na awitin sa atin hong pag-aaralan, na kung saan sa pinakabandang huli ay sinabi ni Haring David na ako ay magpapasalamat sa iyo, Panginoon, magpakailanman. And it's very fitting as we have said, this is the last Sunday ng 2025 at kung tayo sa biyaya at kahabagan ng Diyos ay umabot dito and we're looking forward to greet the new year 2026, ay marapat lang talaga na magpasalamat tayo sa Panginoon. Well, we know na magtatapos na ang taon at uso ang mga recollection or review. Malamang yung ilan sa inyo ay nakatanggap na ng notification mula kay YouTube na ito ang review mo ng buong taon, or ng notification from Facebook, ito ang review ng mga posts mo ng buong taon, at ang mga balita ay magkakaroon ng review ng 2025. Ano yung mga malalaking event at mga nag-define sa taong 2025. And we know na hindi ito lahat good. Merong masasayang mga sandali, merong mga magaganda at talagang mga noteworthy na masasaya at maayos na kaganapan, pero meron ding mga malungkot at meron ding mga masakit at meron ding mga trahedya. At kaya pinili ko na pag-aralan natin itong particular na awit na ito na kinumpos ni Haring David, ang Psalm 30, sapagkat ang Psalm 30 ay kumbaga ay merong mga lugar na tuktok ng bundok at hukay ng libingan. Pero sa lahat ng ito ay nagtapos si Haring David sa pagpapasalamat, at ito ay puno ng pagdadakila o pagtataas sa pangalan ng Panginoon. At kung meron akong gustong mangyari sa atin as a church and also as individual Christians, if we will look back sa 2025, yes, may mga ups and downs, may mga masasaya at malulungkot na sandali. Pero nawa makita natin at patuloy nating matrace ang kamay ng Diyos sa lahat ng ito. At kagaya ni Haring David, ay mauwi pa rin tayo sa pagdadakila, pagtataas, pagpupuri sa Diyos, at pagpapasalamat sa Kanya. Nawa ang pagtatapos ng taon na ito at pagsalubong sa bagong taon ay hindi lamang handaan at putukan, kung hindi marinig at umalingaw-ngaw ang pagpupuri at pagpapasalamat ng mga Kristiyano sa ating Panginoon. This is our message this morning. God's people must remember and praise God for His faithful deliverance and discipline in their lives. Ang mga tao o mananampalataya ng Diyos ay kailangang alalahanin at purihin ang Diyos sa Kanyang tapat na pagliligtas at disiplina sa ating mga buhay. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, muli karapat-dapat ka lamang purihin. Karapat-dapat ka lamang bigyang pasalamat. Karapat-dapat ka lamang itaas, Panginoon, sapagkat tunay, hindi dahil kami ay masipag, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil Ikaw, O Diyos, ay mabiyaya, mahabagin at tapat. Kung kaya't kami ay narito at nagpapatuloy, may kalakasan, may kakayahan, at sa kabila ng mga pinagdaanang problema at pagsubok, O Diyos, hindi ang aming lakas o karunungan, kundi ang biyaya at gabay mo ang nagsustento sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga pagkakataon na iningatan mo kami. Salamat sa mga pagkakataong pinrovide mo ang aming mga pangangailangan. At Panginoon, purihin ka rin sa mga pagkakataon na ipinakita mo ang iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng iyong tapat na pagdidisiplina sa iyong mga anak. Nawa, O Diyos, as we review ang nakaraan o matatapos na taon ng 2025 and we look forward sa parating na bagong taon, nawa, O Diyos, salubungin namin ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Walang ibang maitaas kundi Ikaw lamang. Ingatan, tulungan, samahan mo po kami, at Lord, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa Kanyang pangalan. Amen. Well, ang awit na ito ay sa superscription. Pag binasa niyo sa English Bibles ay meron itong mga superscriptions at minsan nagbibigay ito ng detalye kung sino ang may akda at kung para saan ito.
Well, pag binasa niyo ho sa English Bibles ay mababasa niyo ho, Song at the Dedication of the House of David. So ito daw ay awitin at particularly ang awit na ito ay inilaan doon sa dedication ng bahay ni David. Now, merong dalawang view. It's either the personal house of David, which is the palace of the king, or the house of God, particularly the temple, na may mga pagkakataon na tinatawag itong bahay ni David sapagkat siya ang isa sa mga ginamit ng Yes, si Solomon ang nagtayo, pero si David ang nagpaunang bugso nito at nag-ipon ng mga kagamitan para dito. Now, ang maraming mga views ay ito daw ay sinulat ni David, pero nung siya ay patay na ay ginamit ang awit na ito na kanyang sinulat para sa dedication ng temple nung panahon ni Solomon. Well, meron din naman nagsasuggest na ito nga ay song or awit na ikinumpos at ginamit sa dedication ng bahay ni David sa 2 Samuel chapter 5 verses 11 hanggang verse number 12. At pinaka-viable suggestion na higit sa malamang ang awit na ito ay sinulat ni David pero later on, nung siya'y patay na, ay ginamit nga sa dedication ng temple. Now, ang awit ho na ito ay kinukonsidera na isa sa napakaganda na awit sa salita ho ng Panginoon. At dito masusumpungan natin yung isa sa mga pamilyar na mga statements at isa sa masasarap na statements. For example, ay doon sa verse number 5. Binasa natin sa Tagalog pero medyo mas pamilyar ito sa English. Babasahin ko lang sandali sa English. Ang sabi ito, "For his anger endureth but a moment, in his favor is life." Sabi sa English ito, "Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning." Again, those sweet statements and for so many years ay nagmi-minister sa mga mananampalataya na dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa madidilim na sandali ng buhay. At ang pinupunto nun ay matatapos din ng gabi at magbubukang liwayway din at nahandon pa rin ang biyaya ng Diyos. Ang awit na ito or ang psalm na ito ay kinategorize as a praise psalm. Nahandun ang paulit-ulit na pagsasabi na ng pupuri sa Panginoon, "I will extol the Lord." O, dadakilain ko ang Panginoon. Nandun din yung panawagan sa mga tao na purihin ang Panginoon. At sa bandang huli, as we have read, ay nahandoon yung pangangako na pagpapasalamat sa Diyos magpakailanman. So itong awit na ito ay puno, bundat ng pagpupuri sa Diyos. So ito yun yung pinaka-punteriya. At sa biyaya ng Diyos ay meron ho tayong tatlong pag-aaralan ngayong umaga. Number 1, praising God in recalling His deliverance. Pupurihin o pagpuri sa Diyos sa pag-alaala ng kanyang pagliligtas. Pangalawa, praising God in recalling His discipline. Yan, hindi natin masyadong nagagawa yan, pero pagpupuri sa Diyos sa pag-alaala ng kanyang pagdidisiplina. And then pangatlo ay ito, praising God with great thanksgiving. Pagpupuri sa Diyos na may kaakibat na dakilang pagpapasalamat. So una, tingnan ho natin, praising God in recalling His deliverance. Sa verse number 1 ng Psalm 30. Nahandun agad sa pinakabungad pa lamang. Kumbaga sa bahay ay pagpasok mo pa lang sa gate ay meron na agad nakadeklara na ano ba ito? Para saan ba ito? Ano ba yung papasukin nating awit? Well, sa pinakatarangkahan pa lamang o sa pinaka-gate pa lamang ang sabi, "Dadakilain kita, O Panginoon." Or sa English, "I will extol thee, O God." Dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat ako'y iyong iniahon at hindi hinayaan ako'y pagtawanan ng aking mga kaaway. Narito ang clear but brief statement ng resolute intention ni Haring David. Ito yung kanyang intensyon. Ito yung kanyang layunin. Yes, napakaiksi ang pagsasaysay, pero napakaliwanag na ang layunin niya ay walang iba kundi dakilain. Or the English word ay extol. Ang ibig sabihin is to lift up, to bring up, upang itaas at ilagay sa mataas na lugar. At ano ang layunin niyan? Pag itinataas, ano mangyayari pag itinaas?
Di ba, pag pumunta kayo sa gawi dyan sa Santa Clara, merong signboard na napakataas. Yung mukha nung bubuyog ba? At kita yon ng marami, 1, 2, 3, 4, 5 kilometers away. Na pag tumingin ka dahil mataas, kita ng lahat. At yun ang layunin, itinataas ang Diyos para makita ng lahat. At yun yung ibig sabihin nung dinadakila. Idadakilahin ko ang Diyos. Gusto kong makita ng lahat ang Diyos at purihin ng lahat ang Panginoon. At ibinigay ni Haring David ang dalawang rason kung bakit niya ito ginagawa sa Diyos. Bakit niya itinataas ang Panginoon. At nawa, bago matapos ang taong 2025, ay yun ang marinig ng mga tao sa atin. Pag sakali mang tayo ay magsama-sama sa family gathering, sa family reunion, nawa ang kwento mo, itong 2025, ang galing ko talaga. 2025, napalago ko talaga yung negosyo. 2025, na-promote talaga. 2025, ito talaga yung nagawa ko. Hopefully, ang marinig sa atin ay ang tinataas natin ay ang Panginoon. Ito ang ginawa ng Diyos. Bro, alam mo ba, noong 2025, purihin ng Diyos, ito yung ginawa niya. Salamat sa Diyos. Ito yung ganito niya kami pinagpala. Brad, alam mo ba, dumaan kami sa ganitong problema, pero Brad, purihin ng Diyos. Sino ang naitataas? Sino ang nakikita? Walang iba kung hindi ang Panginoon. So nawa ay dito pa lamang ay matuto na tayo bilang mga mananampalataya na ang ating layunin at ating gawain palagian ay itaas ang Diyos. Mag-ingat ho tayo kapag sa ating pakikipag-usap ay ang naitataas na ay ang ating sarili, sapagkat ang Diyos ay laban sa mga nagmamataas. Ibinigay ni Haring David yung kanyang rason. Bakit? Sapagkat ako'y iniahon, o iyong iniahon at hindi hinayaan akong pagtawanan ng aking mga kaaway. So doon yung pag-aahon niya, ibig sabihin, ang punto niya, nasa malalim siyang lugar, nasa mahirap siyang lugar, nasa mapanganib siyang lugar, at mula doon sa hukay, at mula doon sa malalim na kalagayan, o mula doon sa mahirap na kalagayan, siya'y iniahon at itinaas ng Panginoon. Hindi lamang yun, kung hindi hinayaan ng Diyos na pagtawanan siya ng kanyang mga kaaway. So makita natin dito na merong mga kaaway si Haring David na nakapalibot sa kanya. At madalas doon yung kanilang gawain na pinagtatawanan nila si Haring David. Kita mo na, yan yung maka-Diyos na hari. Kita mo na may sakit siya. Kita mo na may problema siya. Kita mo na ganyan. Then pinagtatawanan nila. At again, ang main concern ni Haring David dito ay hindi yung kanyang sariling pangalan. Ang main concern ni Haring David ay walang iba kung hindi ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat siya ang hari ng bayan ng Panginoon. Siya ang representante ng Diyos sa bayan bilang hari. At ang kanyang talagang binibigyang atensyon o proteksyon at dahil ingatan ay hindi ang kanyang pangalan kung hindi ang pangalan ng Diyos. Merong mga komentarista na nagsasuggest na higit sa malamang si Haring David dito ay merong life-threatening na kalagayan, sitwasyon, or merong life-threatening na karamdaman na mamaya mababasa natin na humingi siya ng saklolo sa Diyos at iniahon siya ng Diyos mula sa Sheol, mula sa hukay, mula sa libingan. Well, for that, tayo ay dumiretso. Sa verse number 2, ang sabi ni Haring David ay ito, O Panginoon kong Diyos, humingi ako sa iyo ng saklolo at at pinagaling mo ako. At ako'y pinagaling mo. So again, nandito yung mga sinasuggest na ilang mga Bible teachers na malamang dito ay nakaranas si Haring David ng karamdaman at nagbigay ng kagalingan ang Panginoon. Or maaaring ito naman ay ginamit din naman ni Haring David na hindi lamang basta physical na karamdaman, kundi anumang mahirap na sitwasyon na pinagaling, inayos at tinulungan siya ng Panginoon. Pero ang gusto kong makita natin dito, handon yung paghingi ng tulong or saklolo sa Diyos. By the way, yung word dyan na humingi ako sa Hebrew word, pag tinignan nyo, or sa English, that word, I cried to the Lord. Ako'y umiyak, at hindi yan umiyak na basta tumangis lang o tumulo lang ang luha. Yung Hebrew word na ginamit dyan is to cry out
to shout out. Kahapon, kasama kami ng mga young people doon sa kanilang celebration swimming. At syempre, yung aming dalawang anak ay nakiligo doon sa swimming pool. At ang sabi ko kay Lian, kay Timmy, Timmy, kung kayo man ay for some reason mapunta sa malalim na lugar na hindi nyo abot, anong gagawin nyo? Shout, help. Sumigaw ka, tulong! Tulong! Para makuha ang atensyon. At ang sabi ni Haring David, sumigaw ako sa iyo at humingi ng saklolo. Mga kapatid, mga kaibigan, yes, kung babalikan natin ng 2025, there may be times na maaaring hindi audible, na napakalakas na boses, pero doon sa tahimik na pananalangin na yon ay nagsusumigaw ang ating puso sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos ay nakasumpong tayo ng saklolo. Nakasumpong tayo ng tulong, binigyan tayo ng Diyos ng gabay, ng ilaw, ng wisdom, nag-supply ang Diyos ng ating mga pangangailangan. At ang Diyos sa kanyang habag at biyaya ay pinakinggan si Haring David at nagbigay sa kanya ng tulong, or particularly dito ang sabi, humingi ako sa iyo ng saklolo at pinagaling mo ako. Now, hindi ho ibig sabihin niyan at wag nating gawin ito na proof text na bawat hihingin nating bagay, particularly hihingi tayo ng kagalingan na ibibigay ng Diyos. Kagaya nung sinabi ni Apostol Pablo, 3 times kong pinanalangin yung tinik sa laman. Pinagaling ba siya o inalis ba ng Diyos yung tinik sa laman? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. God is completely free to heal or not to heal. At maaaring sa inyo ngayon, at meron tayong mga kapatid, Brother Paul, hindi lang tong 2025, kung hindi 2024, 2023, 2021, pandemic pa, o bago pa pandemic, Brother Paul, hinihingi ko na to sa Panginoon. Again, nasa Diyos. Nasa Diyos ang prerogative kung pagagalingin niya o hindi. Nasa Diyos ang pagdedesisyon kung ibibigay niya o hindi. Ang sabi niya sa Deuteronomy 32:39, tingnan ninyo ngayon ako sa makatuwid ay ako nga at walang Diyos liban sa akin. So nag-iisa lang ang Diyos. Wala siyang kakompetensya. Wala kang ibang pwedeng tawagan. This is the only God that man deals with. At anong katangian ng Diyos na ito? Ang sabi niya, ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Nakataon ako linya. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makakaligtas sa aking kamay. Kahit ang mayayaman na mga tao pwedeng magkasakit. Maging ang mahihirap. Maging ang mga pinakamakapangyarihang mga tao ay pwedeng masugatan at ikamatay ang sugat na yon. O pwede rin naman na binaril na pero nabuhay pa. At ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Diyos, kamay ko ang may hawak. Hindi swerte ang may hawak, hindi tadhana ang may hawak, kundi ang Diyos ang may hawak. Kaya nga, ang sabi sa atin sa bagong tipan, ang bilin sa atin ng Santiago ito, sa halip, sa James chapter 4 verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito at iyon. At maaaring meron dito ay may plano na kayo sa 2026. Ito ang gagawin namin sa 2026. Ito ang gagawin ko sa negosyo. Ito ang gagawin ko sa karir ko. Ito ang gagawin ko sa pag-aaral ko. And good, you have plans. Pero wag nating kakalimutan na kilalanin ang soberanong kamay ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos. Kikilalanin natin na nasa Kanya ang prerogative. Pwede niyang ibigay, pero pwedeng hindi. Listen. Pwede niyang pagalingin, at pwede ring hindi. Pwede niyang buhayin, at pwede ring hindi. Nasa Kanya ang lahat ng karapatan. Pero anuman ang loobin ng Diyos,
Ang sabi niya, sapat ang kanyang biyaya. Hindi natin alam or hindi ko alam kung ang lahat ng detalye na inyong kinaharap nitong taon na ito. At hindi natin alam din ang lahat ng detalye na kakaharapin natin next year. Sino magsasabi? Sino nakakaalaman ng mangyayari next year? Pero merong pwedeng makasumpong ng love life at pwede namang merong matapos ang love life. Hindi natin alam. Merong pwedeng madagdagan ng anak, pwedeng mawalan ng anak. Hindi natin alam. Pero magpapahinga tayo sa Kanya na may alam. Sa Kanya na may hawak. O Panginoon, kaluluwa ko'y iniahon mo, sabi ni Haring David, mula sa Siol. Iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. So dito ay sinaysay ni Haring David ang iisang bagay sa dalawang magkaibang paraan. Sabi niya, o Panginoon, ang kaluluwa ko'y iniahon mo mula sa Siol. Now, yung word na Siol ang ibig sabihin lang niyan ay realm of the dead. Ito yung lugar ng mga patay. Pag tinanong mo yung mga bata, nasaan ang mga patay? Sementeryo. Ilibingan. Pero pwede mo nang sabihin, nasaan? Kung Kristiyano, nasa langit. Kung hindi Kristiyano, ay nasa lugar ng mga patay. It is a general term. Now, paano mo malalaman kung anong tinutukoy niyan? Libingan lang ba? Or yung eternal na kalagayan ng mga kaluluwa? Well, context will determine. At sangayon sa context ay ito, Panginoon, kaluluwa ko'y iniahon mo mula sa Siol, iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba saan daw? Sa hukay. So ang context niyan ay hindi doon sa iniahon sa Siol, patay na siya, tapos binuhay siya ulit. No. Ang tinutukoy diyan ay yung libingan. Grave, puntod, hukay. Ang ibig sabihin niya, ng kaluluwa niya iniahon na maaaring nasa bingit na ng kamatayan si Haring David. Hindi lamang sa karamdaman, kundi sa maraming mga kaaway na nakapalibot sa kanya. Higit sa malamang kanyang inaalala ang mga sitwasyon na kung saan mismo yung sarili niyang anak na si Absalom ay nag-stage ng kudeta, ng pagrebelde at talagang nais siyang patayin. Or maaaring at the back of his mind ay inaalala niya yung sibat na initya ni King Saul at hindi siya tinamaan. At tinugis siya upang siya ay patayin. So, in many times ay maaaring nasa bingit na ng kamatayan si Haring David, pero ang nagligtas pa rin sa kanya, ang nag-ahon sa kanya mula sa libingan, ang nag-ingat sa kanyang buhay para hindi siya tuluyan talagang mamatay ay walang iba kung hindi ang Diyos. Let me point the clear truth. Kaya tayo buhay ngayon ay hindi dahil sa doktor o dahil sa gamot. Kaya tayo buhay ngayon ay dahil sa Panginoon. Hindi ko sinasabing itigil ang maintenance. Baka mapadali ka. Pero ang gusto ko ho ay kilalanin natin na even behind these medicines, behind these medical procedures, ay ang kamay ng Diyos na nag-iingat sa atin. Kaya tayo buhay, kaya tayo nagpapatuloy. Kamakailan lamang ay nakausap ko ang isang pastor, ang sabi niya, siya ay nasa church, nagpapalit lang daw siya ng bumbilya. Sa babang niya, hindi niya maiangat yung kamay niya. Teka mo, pakihatak nga. Sabi niya, hindi niya maiangat. So maya-maya, napansin, namamanhid na. Yun pala, habang nagpapalit siya ng bumbilya, nag-i-inset na yung stroke sa kanya. At sa biyaya ng Diyos, ay hindi siya dumaan sa therapy, pero naayos pa rin yung kanyang kalagayan. Sino makapagsasabi? Anong pwedeng dumating, anong pwedeng mangyari? Pero ang nag-ingat sa atin, ay ang kamay ng Diyos. Kaya tayo hindi napunta sa libingan. Pasalamatan natin ang Diyos, dakilain natin ang Panginoon.
Again, ang sabi niya sa verse 1, dadakilain kita, O Panginoon, ating balikan ang mga kapanahunan at ating mga karanasan na kung saan nakita natin ang kamay ng Diyos, naranasan natin ang tulong ng Panginoon na nagsustento sa atin, nag-ingat sa atin, nagbigay buhay sa atin, nagpagaling sa atin. Atin balikan mga kapatid, not just personally but as a church, balikan natin kung paano ang Diyos ay gumawa sa iglesyang ito, nag-ingat not just this year kundi in the lifespan of this church, kung paano niya iningatan. Mga kapatid, kung paano niya tayo pinagpasensyahan at patuloy na pinagpapasensyahan. Balikan natin ang mga ito at kagaya ni Haring David, nawa ang bungad natin, dadakilain kita, O Panginoon. Well, number 2, tingnan ho natin, praising God and recalling His discipline. Pagpupuri sa Diyos sa pag-alaala sa kanyang disiplina. Sa verse number 4 ay ito ang sabi, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. So narito si Haring David, hindi lamang siya ang magpupuri sa Diyos, at sabi nga ho ng isang theologian, yun yung talagang amazement. Halimbawa, nakakita, kamakailan lang yan, nangyari dito. Last Sunday, nangyari dito yun sa church. Meron tayong mga kapatid na nakita yung napakagandang BMW na kaparada dyan, kulay puti. Hindi ko nakita eh. Pero madalas kapag nakakita kayo ng sobrang gandang sasakyan o magandang tanawin, anong gagawin mo? Bukod sa pipicturan. Well, at saka bakit mo pipicturan? Pagka-picture mo, pagka-uwi mo, papakita mo, Mrs., tignan mo ito. Ganda oh. Bahagi sa pagpuri ay pagtawag sa iba para tignan, pagmasdan at mamangha din sila. At yun yung ginagawa dito ni Haring David sa verse number 4. Nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, naranasan niya ang pagsustento at tulong ng Panginoon. At sa verse 4 ngayon, tinatawag niya, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, kayong kanyang mga banal. Magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Tinatawag niya tayo. Hinihimok niya ang mga tao upang purihin din ang Panginoon. Nawa tayo bilang mga mananampalataya, let me invite lalo na ang mga ama ng tahanan. Ating himukin, ating isama, ating dalihin ang ating asawa at mga anak sa pagpuri sa Panginoon. At tayo dapat ang nangungunas. Narito si Haring David bilang hari ng bayang Israel. Siya ang nangunguna sa pagpuri at tinatawag niya ang lahat ng mga tao upang pumuri sa Diyos kasama niya. At ang sabi ng Haring David sa verse 5 ay ito, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit kinaumagahan ay dumarating ang galak. Hindi ho para magbagay tayo ng masyadong maraming panahon, pero pinapakita ho dito na kahit sa mga mananampalataya ay hindi exempted sa galit ng Diyos sa kasalanan. Yes, kung tayo Kristiyano na, ang sabi ng salita ng Diyos, we are no longer under His just wrath. Wala na tayo sa ilalim ng puot ng Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng hatol ng Panginoon. Pero hindi natin dapat isipin na indifferent na ang Diyos sa kasalanan ng kanyang mga anak. Na wala na siyang pakialam. No, ang kabanalan ng Diyos ay pareho pa rin at siya'y galit pa rin sa kasalanan. Ang hindi mananampalataya ay parurusahan sa walang hanggang impyerno, pero ang mananampalataya ay mapagmahal na paparusahan o didisiplinahin ng ating Ama sa langit. Kaya nga ang sabi ng writer ng Hebrews, sa Hebrews chapter 12 verse 5 ay ito, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon, huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. And maybe this year of 2025, sometimes, multiple times ay naranasan natin na sinaway tayo ng Diyos. Pinalo tayo ng Panginoon. Pinalalahanan tayo ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang malupaypay. Huwag mong baliwalain. Bakit? Verse 6, sapagkat dinidisiplina
ng Panginoon ang kanyang minamahal. Ang disiplina ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Yes, masakit. Pero ang bawat palo ng Diyos ay nagpapahayag, mahal kita, anak. Yes, mabigat. Yes, mahirap. Pero sinasabi at pinapahiwatig ng Diyos ang kanyang pagkalinga, pag-iingat, pagtuturo, pagbabanal, pagmamahal sa atin. At pinaparusahan ng Diyos ang bawat tinuturing niyang anak. Pero ang sabi nga ni Haring David, balik tayo sa verse 5 ng Psalm 30, hindi yun panghabang buhay. Sapagkat ang kanyang galit ay what? Sandali lamang. At ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Hindi nawawala ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa atin. Listen, Christian, yung talata na marami sa atin ay kabisado na. And we know that all things work together for good. Kung ikaw ay mananampalataya, walang nangyayari na hindi mo ikakabuti. Hindi lahat ng mangyayari ay gusto natin. Hindi lahat ng mangyayari ay masarap sa panlasa natin. Pero ang Diyos ay committed sa ikakabuti natin. At ang sabi sa verse bandang dulo, maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak. Ngunit kinaumagahan ay dumarating ang galak. Hindi ko alam kung sa providensya ng Diyos ngayon, ikaw ay nasa madilim na sandali at umiiyak. O maaaring sinasabi, Brother Paul, 3 years na yung madilim na kalagayan at umiiyak. Pero ito ang punto, darating ang umaga. Darating ang umaga at darating ang galak. At sa biyaya ng Diyos may mga pagkakataon na kahit sa dilim ng gabi at sa gitna ng pag-iyak ay sinusupply ng Diyos ang kagalakan at kapayapaan. So muli, kamangha-mangha at karapat dapat lamang purihin ng Diyos. Ang Diyos na may hawak ng paglubog ng araw, kung gaano katagal ang dilim, at siya rin ang may hawak at nagsasabi sa araw na sumikat ka, at yung pagdating ng liwanag, ang Diyos ang may hawak ng ating lahat ng mga sirkumstansya. Verse 6, ang sabi ni Haring David, tungkol sa akin, sinabi ko sa panahon ng aking kasaganaan, hindi ako matitinag kailanman. Woo! What a statement! At minsan nalalagay tayo sa ganon kung hindi tayo maingat. Sabi ni Haring David, tungkol sa akin, ako, sinabi ko sa panahon ng aking kasaganaan, nung good ang lahat ng bagay, nung masaya ang lahat ng sitwasyon, nung talagang napakatindi ng blessings, ng biyaya ng Panginoon, ayos lahat, smooth sailing lahat, hindi ako matitinag, hindi ako maaalis, patuloy ako magpupuri sa Diyos, Madaling sabihin yun sa magandang sitwasyon. Pero sabi, ituloy ho natin. At merong babala ang salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, huwag tayong magtiwala sa mga kasaganaan. How quickly David learned his lesson sa verse 7, sasabi niya, sa pamamagitan ng iyong paglingap, O Panginoon, ginawa mong matibay ang aking bundok. Again, yung paglingap ng Diyos sa Biblia, kapag ang mukha ng Diyos ay nakatingin sa iyo, ibig sabihin nandun yung pagpapala ng Panginoon. Kapag ang paningin ng Diyos ay ibinaling niya sa iyo, ang ibig sabihin nun ay wala doon ang pagpapala ng Diyos. At ang sabi dito ni Haring David, sa pamamagitan ng iyong paglingap, O Panginoon, ginawa mong matibay ang aking bundok. Ganong katibay ang bundok? Subukan mong itulak. Matibay. Pero ang sabi niya, ikinubli mo ang iyong mukha at ako'y natakot. Ganong kadali na isang hindi pag-iingat
Isang kasalanan, or maaaring hindi kasalanan, pero sa probidensya ng Diyos ay nahandon ng kanyang pagsusulit or pagsusubok sa kanyang mga mananampalataya, ay ikubli niya ang kanyang muka at dumaan tayo sa madilim na kalagayan. Naalala niyo ho yung pag-aaral natin sa Psalm 23? Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Napakaganda, napakaganda, napakaganda. Pagdating sa verse 4, and yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Napakabilis na maaaring ngayon ay napakasaya. Pero mamayang gabi, umiiyak tayong lahat. Pwede. Pwede. Yung anak ni Nanay Lani, si Ate Renz, sabi ng mister niya, Brother Paul, galing kami sa check-up, kala namin uuwi na kami para magpahinga siya, pero siya ang nag-aya, mag-shopping muna tayo, mag-grocery muna tayo, pinamili niya ng pangregalo yung mga bata para sa kanilang mga Christmas party, at ang sabi ni Kuya George sa akin, Brother Paul, para siyang walang sakit, ang saya namin. Pero yun na pala yung huling labas nila bilang pamilya. Nung madaling araw na yon, namatay si Ate Renz. Napakadali. Nakakala natin ang tibay ng ating bundok. Ang husay natin, ang lakas natin, ang tatag natin. Isang saglit lang ay pwedeng magiba at makita at ma-expose kung gaano talaga tayo kahina. At ang pinaka-determining factor niya ay hindi tayo. Hindi yung dami ng pera sa bangko at hindi yung connection natin sa ospital o sa mayor. Kundi ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon. Amen. Verse number 8. Ako'y dumaing sa iyo, O Panginoon, at sa Panginoon ay nanawagan ako. Alam ni Haring David, nung time na binaling ng Diyos ang kanyang paningin sa kanya at siya'y natakot at na-trouble si Haring David, at siya'y tumawag, dumaing agad sa Panginoon. At napakaganda nito mga kapatid, hindi mo kailangang pumila. Sa mayor, pipila ka muna. Kay Plato, pipila ka rin. Ito kahit anong oras, kahit anong sandali, kahit nasaan tayo, ay pwede at dapat tayong tumawag sa Panginoon. Verse 9, anong pakinabang meron ng aking dugo kung ako'y bumaba sa hukay? Pupurihin ka ba ng alabok? Isasaysay ba nito ang iyong katapatan? Again, verse 9 is a very familiar Jewish way of a Jewish expression ng kanilang pananalangin sa Diyos para, Lord, buhayin mo ko. Lord, please, wag mo akong hayaang mamatay. At ito yung pagkakaiba. Maraming tao, Lord, wag mo muna akong patayin. Ang dami ko pang gustong gawin. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Wala pa akong girlfriend. Hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa. Dami ko pang gustong gawin. Wag mo muna akong hayaang mamatay. Please. Hindi ko pa na-enjoy ang buhay. Sa Jewish expression ito, Lord, paano kita pupurihin kung patay na ako? Or paano ko itataas ang pangalan mo? Paano ko pasasalamatan ka kung wala na, hindi na gumagana yung bibig, patay na, alikabok na? Ang main focus nila ay hindi yung sarili at yung mga mararanasang magagandang bagay. Ang main focus pa rin nila ay ang Diyos. Lord, kaya kung pwede, tuktukan mo pa. Dahil gusto pa kitang purihin, gusto pa kitang paglingkuran. And yes, we know to be absent from the body is to be present with the Lord. At ang sabi ni Apostle Paulo, which is far better. Pero kung hindi pa kalooban ng Diyos, ito yung pinaka-natural sa atin. Lord, ayoko pang mamatay. But I hope ang pinaka-main purpose natin na hindi para ma-enjoy ang buhay, kundi para mapuri pa kita. Para maitaas pa kita. Para mailapit ko pa ang ibang mga tao sa iyo at tawagin silang magpuri at sumamba sa iyo. Sa verse number 10, ang sabi ng Haring David, O Panginoon, sa aking maawa ka, pakinggan mo ako. Panginoon, naway, tulungan mo ako. Mga kapatid, pag binasa niyo yung verse 10, simple language.
Maawa ka, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Pakinggan mo ako, Panginoon. Hindi natin kailangan ng mga matataas na theological terms na kailangan gamitin para ilapit sa Kanya ang ating mabibigat na kalagayan. Hindi mo kailangan na, Lord, you are omniscient, all-knowing, omnipresent, and you are, enumerate mo na ang lahat ng Kanyang mga katangian. I'm not saying na mali yun. Pero kung tayo ay isang simpleng mananampalataya, Lord, maawa ka sa akin. Lord, tulungan mo po ako. Lord, pakinggan mo po ako. Ay mga simpleng salita at panawagan ng mananampalataya sa ating Panginoon. And lastly, dito tayo matatapos, verse 11-12. Praising God with great thanksgiving. Nandoon ang matinding pagpapasalamat sa Diyos. Verse 11, iyong ginawang sayaw para sa akin ang pagtangis ko. Hinubad mo ang aking damit sako at binigkisan mo ako ng kagalakan. So narito ang dalawang pagkakataon. Nandun yung pagtangis. Nandun yung pag-iyak na larawan ng pagdadalamhati. Pero ano daw ginawa ng Diyos? Ginawa mong sayawan. Ginawa mong, sa term natin ngayon, party. Ginawa mong masaya, ginawa mong masigla. And then, doon sa susunod na linya, hinubad mo ang aking damit sako. Yung sackcloth ay ibinibihis ng mga Hudyo noong time na yon ng pagpapakita ng pagdadalamhati. Kumbaga, kung sa panahon natin ngayon, merong mga tinatawag na damit pagluluksa. Yung grieving clothing. Merong mga lugar na for ilang weeks or ilang months, nakaitim lang lagi yung asawa pag nabalo. Yung sackcloth ay damit ng pagdadalamhati. Pero yung sabi ni Haring David, hinubad mo ang aking damit sako, yung kalungkutan, yung kadalamhatian. Binigkasan mo ako, binihisan mo ako ng kagalakan. Mga kapatid, ang punto ho dito sa verse 11, saan galing? Galing sa Panginoon. Maaaring mahirap, mabigat ang sitwasyon mo ngayon, pero ang kagalakan ay nanggagaling sa Panginoon. At siya ang source, siya ang nagbibigay. At ang pangako ni Haring David, verse 12, dito tayo matatapos, upang luwalhatiin ka ng aking kaluluwa at huwag manahimik. Mga kapatid, what a wonderful thought na ang Diyos sa gitna ng ating kalungkutan, sa gitna ng ating problema, ay pwedeng mag-supply ng solusyon or pwedeng sa gitna ng problema, bigyan niya tayo ng kagalakan. At hindi lang yun para life may go on. Hindi lang yun para makasurvive lang tayo. Hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, bakit tayo sinusuplayan ng Diyos ng kagalakan? Bakit tayo sinusuplayan ng Diyos para mapanumbalik ang buhay? Ang sabi, upang luwalhatiin ka ng aking kaluluwa at huwag manahimik. God's purpose of supplying joy, supplying grace. Ang purpose ng Diyos dahil sa pag-supply niya ng provision sa atin ay hindi lang para ma-enjoy natin ang life natin at magawa natin yung gusto natin. Ang pangunahing layunin ay para hindi tayo manahimik at luwalhatiin natin ang kanyang pangalan. Ang sabi ni Haring David, O Panginoong kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Nawa, as we close the year 2025, as we review, kung may mga pagkakataon, nakala natin tayo matibay na bundok. At may mga pagkakataon din naman na nalalagay tayo na tayo natatakot. Nawa, tignan natin at alalahanin natin yung biyaya ng Diyos, yung tulong ng Diyos sa gitna ng madidilim na sandali. Ating tingnan kung paano ang Diyos ay nag-supply ng kagalakan maging sa mahihirap na kalagayan. At matapos tayo sa taong ito na nagpapasalamat, nagpupuri, nagtataas sa pangalan ng Panginoon. At haharapin natin ang 2026, hindi nakataas ang sarili at nakatingin sa sarili, kundi naka-extol, nakataas
ang Panginoon at umaasa pa rin tayo sa Kanya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala, salamat po sa pagtuturo, salamat po sa mga katotohanan na Ikaw ay Diyos, hindi lamang sa maliliwanag na sandali ko, hindi Ikaw rin ang aming Diyos sa madidilim na kalagayan ng buhay. Hindi lamang Ikaw ang Diyos sa kalusugan, kundi Ikaw rin ang Diyos sa karamdaman. Hindi lamang Ikaw ang Diyos sa kagalakan, kundi Ikaw rin ang Diyos sa panahon na nahandoon ang luha. Salamat, Panginoon, na pwede kaming lumapit sa iyo. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagsusustento ng aming mga buhay. Hindi lamang para sa mga maliliit na dahilan, kundi, O Diyos, para purihin at luwalhatiin ang iyong pangalan. O Diyos, patawad po sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Sa mga pagkakataon na maaaring kagaya ni Haring David, tumingin kami sa aming sarili at akala namin matibay na kami. O tulungan mo kami na tunay na tumingin sa iyo. Makita na sa iyo lamang ang kalakasan, sa iyo lamang ang biyaya, sa iyo lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at hindi sa aming sarili. At nawa, O Diyos, mangyari anuman ang aming kalagayan, na itaas namin ang iyong pangalan at pasalamatan ka namin. Lord, hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa. Maaaring meron dito, O Diyos, ay kasalukuyang dumadaan sa madilim na kalagayan. Lord, salamat sa iyong katotohanan na darating din ang umaga. Salamat na pwede kaming humingi sa iyo ng tulong, ng awa. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay nandyan, na iyong biyaya ay sapat. Tuloy mong gamitin ang iyong salita. Tuloy mo itong pagpalain sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At nawa mamutawi sa aming mga puso't bibig ang pagtataas, ang pagpapasalamat sa iyo. Salamat po. Salamat po sa iyong mga tulong, biyaya. O Diyos, salamat din po sa iyong disiplina. Salamat po. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.